Nakapasok si Tindeng sa kwarto ni Nick at naisagawa niya ang kanyang layunin. Unti-unti niyang sinimulan ang proseso gamit ang kanyang Vera upang tuluyang maaga si Nick. Wala nang nagawa si Nick kundi ang manatiling walang laban habang nagpapatuloy si Tindeng sa kanyang ginagawa. Sa labas ng kwarto, si Lola Marina ay sunod-sunod ang katok, halatang hindi mapakali at labis ang pag-aalala sa kung ano na ang nangyayari sa loob. Kahit anong tawag niya, walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi ito matinag, ang doorknob ay matigas at tila ayaw umikot. Ang mismong pinto ay parang may mabigat na humaharang sa loob, dahilan upang lalo siyang kabahan at magtaka kung ano ang nagaganap sa kabilang panig. Nick, naririnig mo ba ako? Bakit ayaw mabuksan? Nick, sumagot ka. Anong nangyayari sa'yo dyan? Isko, dali ayaw mabuksan ang pinto! Nang marinig ni Lolo Isko ang pagtawag ni Lola Marina, dali-dali siyang lumapit, agad niyang sinubukan ang lahat ng paraan upang mabuksan ang pinto ng kwarto ni Nick, ramdam ang kanyang matinding pag-aalala sa kung ano ang maaaring nangyayari sa loob. Ano nangyari sa pinto? Bakit may ugat? Hindi ko rin alam, Isko. Bigla na lang silang lumabas. Anong nangyari sa pinto? Bakit may ugat? Hindi ko rin alam, Isko. Bigla na lang silang lumabas. Ayan, nabuksan na. Ano ba ang mga ito? Hindi ko alam, Isko. Si Nick Dalian mo. Nang tuluyan ng mabuksan ni na Lolo Isko at Lola Marina ang pinto, labis ang kanilang pagkagulat sa bumungad sa kanila. Ang loob ng kwarto ay nag-iba na ang anyo, malayong malayo sa dati. Ito ay mistulang luma, kupas, at tila matagal nang pinabayaan at nilipasan ng panahon. Paano nangyaring naging ganyan ang kwarto ni Nick? Isa lang ang may gawa nito, Marina. Ayaw talaga nila tayong tigila, Isko. Parang may gusto silang kunin. Ha? Sino? Agad na pumasok ang dalawang matanda sa loob, ngunit sinalubong sila ng kapangyarihan ng Vera ni Tindeng. Kaagad silang tinamaan nito, dahilan upang mapaupo sila sa sahig sa loob lamang ng ilang sandali. Unti-unting namuti ang kanilang mga katawan, si Isko ay tila naaagnas, at kapwa sila nawala ng kakayahang makagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang pumasok si Boy sa kwarto ng kanyang daddy na si Nick, hawak ang imara nito. Walang pag-aatubili, itinutok niya ito kay Tindeng. Sa tindi ng kapangyarihan nito, agad na namuti ang buong katawan ni Tindeng, unti-unti itong tila naagnas at nagbibitak, na parang isang batong unti-unting nadudurog. Tigilan mo ang pamilya ko, Tindeng! Umalis ka! Bumalik ka kung saan ka galing! Tigilan mo ang pamilya ko, Tindeng! Umalis ka! Bumalik ka kung saan ka galing! Tigilan mo ang pamilya ko, Tindeng! Umalis ka! Bumalik ka kung saan ka galing! Matapos niyang matalo si Tindeng, nagkalat sa sahig ang mapuputing abo nito, tila tuluyan na nga siyang nag-api ni Boy. Ngunit hindi pa rin nawawala ang galit ni Boy kay Tindeng, nananatili ang kanyang matalim na titig sa mga natitirang abo nito, na para bang may hindi pa natatapos sa loob niya. Tigilan mo na kami, Tindeng! Yan ang bagay sa'yo, tanda! Matapos ang lahat ng nangyari, unti-unting bumalik sa dating anyo ang kwarto ng kanyang daddy na si Nick, muli itong naging maayos at elegante, na para bang walang nangyaring kakaiba. Ngunit isang bagay ang malinaw, wala na si Nick, tila tuluyan na siyang nakuha ni Tindeng. Sa likod ng lahat, si Rosal pala ang nag-utos na kunin si Nick upang magkasama na sila habang buhay. Ngunit nananatiling palaisipan, kinuha nga ba siya laban sa kanyang kalooban, o kusa siyang sumama?